Hi mga kababayan, ito po si Tito Soto at welcome po sa Tanong Mo Kay Tito. Ito yung sarili ko, mabilis akong umaksyon. Nakakataba ng puso. Pero baka atakehin ka sa puso pag tumaba ang puso mo. Ako po. Akala ko, kilala na ako eh. Give me a second. Nagsisimula ang isang batas sa una sa lahat sa pangangailangan ng bansa or ng bayan or ng executive department or even the judiciary department. Baka may pangangailangan, diyan mo magsisimula yan. So kung ano itong ideya ng kailangan ng ating mga kababayan, ito po ay usually magdadraft ang isang mambabatas. Kung kukuha niya yung pulso at pangangailangan, gagawa siya ng draft. Kaya po doon pagka ito'y final ng isang mambabatas, doon sa tinatawag naming first reading or unang pagbasa, yun po ay i-refer po yan sa isang committee na kung saan may kinalaman yung batas. So doon, yung bill na yon, kung tawagin ngayon bill or panukala, ito po mangyayari ay magkakaroon ng hearing, magkakaroon ng konsultasyon. Dapat kukonsultahin ng mga kababayan natin, lalo na ay apektado doon, kung anong sektor yung apektado. Pagkatapos po niyan, yan ngayon ay dadalhin doon sa tinatawag naman po namin plenary. Yung plenary ay pagdating mo noon, yun po na yung second reading, pangalawang pagbasa. At doon sa pangalawang pagbasa, it will be subjected to interpellations. Pagkatapos noon, yung mga debate, baka merong kumokontra o merong gustong idagdag, papasok po yan doon sa tinatawag na period of amendments. At doon sa period of amendments, doon naman kung may mga dapat baguhin, kung meron dapat idagdag o dapat alisin, doon ginagawa yan. At saka pa lang po ipinapasa yan doon sa tinatawag na second reading o pangalawang pagbasa. Pagkatapos noon, tutuloy yun doon sa third reading. Ang batas po natin sa konstitusyon, dapat merong 3 days. At least 3 days pagkatapos ng second reading, bago ito ipapasa sa third reading. Ang dahilan po ng konstitusyon doon, kaya 3 days, para siguruhin na bawat period, bawat comma, bawat kataga ay tama. Pag naipasa na, yan po naman, kung pasado na sa Kongreso at sa Senado, iaakyat po yan doon sa Pangulo. At pipirmahan ng Pangulo yan kung sang-ayon siya. At ito'y magiging batas kapag ito'y pinirmahan niya. Pag hindi siya sang-ayon, yun po yung tinatawag na veto. Ang presidente po ay may power sa ating konstitusyon na i-veto ang isang batas kung sa tingin niya ay hindi ito makakabuti sa atin o sa bansa. Mahalaga na ang pagsusuri sa isang batas ay dumadaan talaga doon sa tinatawag na hindi lang first reading, second reading, kundi doon sa public hearing. Sapagkat kung minsan hindi namamalayan ng mambabatas na merong maapektuhan. Kaya mahalaga na talagang merong hearing, may konsultasyon at merong pagsusuri hindi lamang ng mga mambabatas kundi pa rin ng mga affected na sectors. Sa bawat batas, iba-iba ang, sa akin, iba-iba ang pinagmulan eh. Katulad nung ginawa ko po yung family courts, yun ang isa sa mga simula eh. Pagdating ko ng Senado, yun ang una kong ginawa eh. The creation of family courts in the Philippines. Meron kanya-kanyang pinanggalingan eh, para mabuo yung isang batas na sa akin, iba-iba pinanggalingan. Katulad din nung nakita ko, pinasa namin yung tertiary education, libre. Free tertiary education sa lahat ng SUCs. Ang SUCs po yung State Universities and Colleges. Yung po pag-aari ng gobyerno, so libre po yung tertiary education. Ipasa po namin yan. Pero nakita ko po na hindi kasali ang medicine proper. Sabi ko, kitang-kita ko eh. Pag-ikot ko sa iba't ibang lugar sa bansa kulang na kulang sa doktor. Doktor pa naman ang nanay ko.
So, sabi ko, dapat, alamin natin. Nung inalam ko, number one reason kung bakit hindi makapag-doktor ang ating mga kababayan, mahal. So, yun po isang pinanggalingan ng aking paggawa ng batas na gawing libre ang pagiging isang doktor sa Pilipinas. Very fulfilling. Iba pong pakiramdam pag nakita mo na yung batas mo ay pinakinabangan ng tao, pinakinabangan ng mga kababayan mo, pinakinabangan ng bansa. Iba po ang feeling, nakakatuwa. Kaya minsan mayroong nagtanong po sa akin, ano daw mas gusto ko? Itbulaga o Senado? Magkaiba siya eh. Very entertaining, very fulfilling, very therapeutic ang Itbulaga para sa akin eh. At sa kami na naman parang public affairs program na rin yung Itbulaga ko dahil tumutulong din eh. Pero ibang klase yung fulfillment doon sa Senado. Iba po ang feeling mo pagka yung buong bansa at napakaraming nakikinabang doon sa mga ginagawa mo mga batas.